urang bahagi ng Visayas, sa lalawigan ng Antique, may mga baryong tila normal sa liwanag ng araw, ngunit sa pagsapit ng dilim, may lihim na matagal nang ibinubulong ng mga matatanda. Hindi ito kwento ng iisang halimaw, kundi isang pamilya. Sila ang tinatawag ng mga taga roon na ang pamilya ng manananggal. Bago natin simulan ang kwento, kung gusto ninyo na ganitong content mag-like, share, subscribe sa Takip Silim Stories at marami pa tayong nakakatakot na kwento na parating. Maraming salamat po. Noong dekada 90, sunod-sunod ang balitang nakukunan ang mga buntis sa isang liblib na barangay sa Antique. Walang sugat, walang bakas ng pagpasok. Ngunit sa bawat umaga, may iisang detalye ang pare-pareho. Amoy, suka sa hangin at bakas ng pakpak sa putikan. Sabi ng isang komadrona, Parang may dumadapo sa bubong tuwing hating gabi. may isang pamilyang iwas ang lahat. Nakatira sa dulo ng palayan, malapit sa punong balete. Tahimik, walang bisita. At kakaiba, hindi sila nakikitang kumakain sa umaga. Ang ama, si Thomas, ay mangingisda raw. Ang ina, si Rosa, laging may belo at mahabang saya. 3 ang anak, tahimik, maputla at hindi naglalaro sa araw. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, nawala ang isang buntis, si Maribel. Huling nakita siyang umuwi mag-isa. Bandang 2:00 ng umaga, narinig ng kapitbahay ang malakas na pagaspas ng pakpak. Kinabukasan, natagpuan si Maribel, buhay pero walang malay. At sa kisame ng kanyang bahay, may bakas ng mahahabang kuko. Nagtipon ang mga kalalakihan ng baryo. Nagbantay sa gabi. May dalang asin, bawang at itak na may ukit na dasal. 3:00 ng umaga, may aninong humiwalay ang katawan sa baywang. Ang ibabang bahagi naiwan sa lupa. Ang itaas, lumipad. Isang manananggal. Ngunit hindi nag-iisa. 3 ang nakita nilang lumipad. Isang lalaki, isang babae, at isang mas maliit. Isang pamilya. Nang sundan nila ang iniwang kalahati ng katawan, dinala sila nito sa bahay sa dulo ng palayan. Ang bahay ni na Tomas. Sa loob, nakalatag ang 3 kalahating katawan, pinahiran ng langis at suka. Sumalakay ang pamilya ng manananggal nang mapansing natuklasan ang lihim. Sumigaw ang ina, hindi parang tao. Ang mga anak, may ngiping parang labaha. Nang iwisik ang asin at bawang sa mga naiwan nilang katawan, hindi na sila muling nakabalik. Isang hiyaw ang umalingaw-ngaw sa buong palayan at biglang natahimik ang gabi. Kinabukasan, sinunog ang bahay. Sa ilalim ng sahig, may natagpo ang mga buto ng sanggol at mga lumang aklat na may simbolo ng kulam. Ayon sa isang albularyo, Hindi sila isinilang na halimaw. Pinili nila ito para mabuhay magpakailanman. hanggang ngayon wala nang nakatira sa lugar. Pero may mga magsasakang nagsasabing kapag kabilugan ng buwan, may 3 aninong umiikot sa ulunan ng palayan. At kapag naamoy mo ang suka sa hangin, huwag kang lilingon. Sa Antique, may mga pamilyang minamana ang lupa at may mga pamilyang minamana ang sumpa. Sa gitna ng palayan at masukal na kakahuyan, iisa lamang ang komadronang pinagkakatiwalaan ng mga tao. Ang pangalan niya ay Aling Estrella, payat, tahimik at laging may dalang itim na payong kahit tirik ang araw. Sabi ng matatanda, galing daw siya sa kabilang bayan, lumipat matapos mamatay ang kanyang asawa. Wala siyang anak, wala ring kamag-anak na bumibisita. Ngunit mula nang dumating siya, kakaiba ang mga panganganak sa baryo, walang umiiyak na sanggol sa unang segundo. Tahimik muna,
saka palang hihinga, saka palang iiyak. At tuwing mangyayari iyon, napapansin ng mga nanay na may malamig na hangin sa loob ng bahay, parang may dumaan na anino. Hindi nagtataka ang mga tao. Sa hirap ng buhay, mas mahalaga ang resulta. Buhay ang ina, buhay ang bata. At si Aling Estrella, walang bayad, kung hindi man ay bigas at itlog lang ang tinatanggap, ay nagiging biyaya sa baryo. Hanggang sa may isang gabing nagbukas ng lahat. Si Maribel, 18 taong gulang at unang beses manganganak, ang huling pasyente ni Aling Estrella sa taong iyon. Madaling araw nang magsimula ang labor. Dumating ang komadrona, payong sa isang kamay, bayong sa kabila. Sa loob ng bayong, mga halamang tuyo, lumang gunting at isang maliit na bote na walang label. Habang nagle-labor si Maribel, napansin ng kanyang ina na hindi sumasabay ang paghinga ng komadrona sa loob ng kwarto. Parang hindi siya humihinga o kung humihinga man, napakabagal. Aling Estrella? Malapit na po ba? Tumangulang ang komadrona. Walang salita, walang ngiti. Nang ipanganak ang bata, hindi agad umiyak. Pinunasan ni Aling Estrella ang bibig, hinaplos ang noo at saka itinapat ang sanggol sa bintana. Isang sandali lang, sapat para dumampi ang liwanag ng buwan. Pagbalik niya, saka lang umiyak ang bata. Ganito po talaga, bulong niya, para huminga ng buo. Ngunit may nakita ang ina ni Maribel. May manipis na patak ng dugo sa labi ng komadrona. Makalipas ang ilang linggo, napansin ng mga magulang ang kakaiba. Ang mga sanggol na ipinanganak sa tulong ni Aling Estrella ay mahihinain. Madalas, lagnatin, ayaw dumedi sa gabi. At tuwing 2:00 hanggang 3:00 ng madaling araw, sabay-sabay silang umiiyak. Parang may iisang tinig na gumigising sa kanila. May isang sanggol na biglang namatay. Wala raw dahilan. Sumunod ang isa pa. At isa pa. Sa bawat lamay, laging may itim na uwak sa bubong. At sa bawat libing, may itim na payong na nakasandal sa punong mangga sa gilid ng sementeryo. Walang nakakakita kay Aling Estrella sa loob ng simbahan. Si Lola Pining, ang pinakamatandang babae sa baryo, ang unang naglakas loob magsalita. Sa kanyang kabataan, may narinig siyang kwento mula sa sariling lola tungkol sa aswang na nagpapanggap na komadrona, tinatawag na tagapaghiram hininga. Hindi nila kinukuha ang bata. Hinahati nila ang lakas. Kalahati sa bata. Kalahati sa kanila. Ang palatandaan daw, tahimik ang sanggol sa unang hinga, may ritual sa liwanag ng buwan, at ang komadrona hindi natutulog sa gabi. Nagpasya ang mga lalaki ng baryo na magbantay. 3 gabi silang nag-abang sa labas ng kubo ni Aling Estrella. Walang ilaw, walang ingay. Ngunit sa 4 gabi, bandang 2:00, may aninong humiwalay sa katawan ng komadrona. Mahaba, payat, may pakpak na parang balat. Lumipad ito patungo sa mga bahay na may bagong panganak. Hinabol nila. May dalang asin, bawang at itak. Ngunit sa tuwing lalapit sila, nagiging usok ang anino. Pagbalik nila sa kubo, nandoon si Aling Estrella, nakaupo, tila pagod, may dugo sa mga kuko. Hindi nyo naiintindihan, ito ang kabayaran. Ikinuwento ni Aling Estrella ang nakaraan. Noon, isa siyang tunay na komadrona. Ngunit isang gabi, namatay ang kanyang anak sa panganganak dahil walang tumulong. Sa galit at pighati, nakipagkasundo siya sa dilim. Ililigtas niya ang mga ina, kapalit ang lakas ng mga sanggol. Hindi ko sila pinapatay. Hinahati ko lang ang buhay. Ngunit sa gabing iyon, dumami ang mga sanggol na namatay. Parang may nagmamadali, parang may nagugutom.
May isang buntis na dumating. Si Rosa, asawa ng kapitan, ayaw na sana nilang tawagin si Aling Estrella. Ngunit gabi na. Malakas ang ulan. Walang ibang kumadrona. Sa gitna ng bagyo, dumating siya. Walang payong. Habang nagle-labor si Rosa, nagdilim ang kwarto. Pumatak ang tubig mula sa kisame, kahit walang butas. Nang ipanganak ang bata, hindi umiyak, hindi huminga. Hinawakan ni Aling Estrella ang sanggol at tumangis siya, parang batang nawalan ng ina. Pagod na ako. Sa sandaling iyon, pinudburan siya ng asin ni Lola Pining. Sumigaw ang kumadrona, humati ang kanyang anino, humuka ang likod, at tumilapon ang payong na tila may sariling buhay. Tinapos nila ang ritual sa dasal at apoy. Kinabukasan, wala na ang kubo ni Aling Estrella. Walang bakas ng yapak. Sa sementeryo, may bagong lupa. Walang pangalan. Ang mga sanggol na nabuhay ay unti-unting lumakas. Ngunit tuwing kabilugan ng buwan, may iisang bata ang nagigising sa madaling araw. Nakatingin sa bintana. Tila may hinihintay. Sabi ng matatanda, hindi namatay si Aling Estrella. Natapos lang ang kasunduan. At sa mga baryong walang doktor, kapag may kumatok na babaeng may itim na payong, kahit tirik ang araw, isara ang pinto. Sa mga kwento ng ating mga ninuno, hindi lahat ng halimaw ay pumapatay. Ang iba, tumutulong. Ngunit ang tulong na may kapalit ay mas nakakatakot kaysa kamatayan. Kung nagustuhan mo ang kwento, mag-comment lang sa ibaba, mag-like, share, subscribe sa channel. Maraming salamat po